Ipinahayag ni Zamboanga del Norte 3rd District Representative Adrian Michael Amatong ang kanyang suporta sa pangako ni Sec. Sonny Angara na aayusin ang mga naiwang problema sa Department of Education, DepEd, na namana nito mula sa dating kalihim ng tanggapan na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Amatong, ang mga isyong ito ay kinakailangang harapin ni Angara at umaasa na ang bagong pamunuan ay magkakaroon ng mas epektibong hakbang upang mapabuti ang estado ng edukasyon sa bansa. Sa ginanap na pagdinig sa Kamara sa panukalang 793.18 na bilyong piso budget ng DepEd para sa 2025, ipinahayag ni Amatong ang kanyang pagkabahala sa kalagayan ng sistema ng edukasyon, lalo na ang mga matagal ng problema sa procurement ng departamento at ang labis na kakulangan ng mga silid-aralan at mga aklat sa buong bansa. Binanggit ni Amatong na ang mga isyong ito ay patuloy na umiiral sa kabila ng malaking pondo na inilalaan ng pamahalaan, kaya naman mayroong mga pagdududa sa naging pamamahala sa tanggapan ni Vice President Duterte. Kumpiyansa naman si Amatong na sa ilalim ng pangangasiwa ni Angara bilang bagong kalihim ng tanggapan, ay direktang haharapin nito ang mga minanang problema. Kinumpirma naman ni Amatong ang lawak ng mga hamon na haharapin ni Secretary Angara dahil sa mga problemang naiwan ni VP Duterte. Binigyang diin pa ng mambabatas ang pangangailangan na agad na matugunan ang lumalaking kakulangan ng mga silid-aralan, na umaabot sa 160,000 classroom. Tumugon si Angara sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang matibay na pangako na gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa DepEd upang masolusyonan ang mga problema at mapabuti ang sistema ng edukasyon. Umaasa si Amatong na sa ilalim ng pamumuno ni Angara ay masosolusyonan ang matagal ng mga isyu sa DepEd. Hinimok din niya ang Kongreso na pondohan ang hiling ng DepEd na karagdagang 30 na bilyong piso para sa mga silid-aralan. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay sa bawat estudyante ng maayos na lugar para sa pag-aaral. Hapon na mainit ang pagtatalo sa among congressmen, no, sa mababang kapulungan tungkol dun sa tradisyon na dapat nga dun sa two highest officials of the land merong ano yan, parang may formalidad lang na ikaw nga dapat quorum call, acknowledgement ng resource person, budget presentation, and then it breezes through, no, yung proposed budget po nila. So yung nangyari po kahapon, does the same thing, yung tradition apply despite the fact that the Commission on Audit has flagged irregularities on how the funds of the Office of the Vice President were spent, Senator? Well, dalawa, no? Talagang mayroong time-honored tradition na pagka-budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maski yun sa Supreme Court, yung Judiciary, ano yun tama yun, pag-open ng hearing, tapos acknowledgement, tapos mga opening statements, may konti meron ng motion na i-recommend na sa plenaryo yung budget for approval. So, sa isang banda naman, hindi naman yun na cast in stone, ano, na kasi tradition nga na sinusunod, pero hindi rin mapipigilan kung sino yung miyembro ng committee, Appropriations Committee man o Committee on Finance sa Senado, na magtanong kung meron silang gustong i-clarify. Ang nangyari kasi kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan ng una. So ako sumasang-ayon ako kay Congressman Marcoleta saka kay Congressman Ungab na maski pa paano i-honor yung time-honored tradition. Pero tama rin naman yung sa committee chairman na ilagay sa boto. Gagawan sila. At yun nga, nahinto sa ganon at naging nagkaroon ng balitaktakan. Pero pareho silang tama doon na i-honor yung time-honored tradition, pero at the same time, hindi rin pwedeng pigilan kung sino man ang miyembro na gusto magtanong. Okay. Senator Ping, no? Kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, 'di ba? Kayo nga talaga yung nagbabantay ng ating kaban. The Sentinel. Oo. Now, my question is, yung inaakusa po ni VP Sara po na ginawang padding from 5 billion, humingi ng 10, naging 15, tapos po sa GAA lumabas po na 24, tapos napunta, kumbaga there were so many numbers that were thrown in. Is that really possible po? With yung inapprove po ng Office of the President dun sa GAA, pero pag lumabas pa daw doon sa Kongreso, iba na po yung naging budget ng DepEd, tapos
kumbaga, ginambol-jambol para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po katiga scrutinize po ng budget po. Bibi, ang nire-refer mo yung NEP, yung National Expenditure Program, And the gap, also known as yung President's Budget. Kasi pag sinubitan ng Office of the President, within 90 days or 30 days after makapag-SONA yung budget, talagang bubusisiin yan. Mababago talaga yung hilatsa ng budget kasi billion measure yun Ang nangyayari, yung sa NEP pa lang, National Expenditure Program, pagka nilabas yung tinatawag na Appropriations Bill, ang tawag namin doon. Yung National Expenditure Program, yun ang President's Budget. Pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill, kokopyahin lang yung NEP, yung General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Pagka nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado, ang tawag na namin doon, General Appropriations Bill 2, meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Ang masama, di natapos na yung mga pagdinig sa lower house, upper house, at magba-BICAM na. Yung Bicameral Conference Committee, yun ang tinatawag na third chamber, lang yon, moniker lang na binigay yon, third chamber, pero most powerful chamber kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at saka sa upper house, pagdating doon nababago pa. Ang dapat lang na gagawin sa Bicameral Conference, yung mga disagreeing provisions, yung mga nagkaiba sa provision sa version ng Senado at saka version ng lower house, i-reconcile lang yon. Pero nangyayari, nag-i-introduce na mga panibagong mga changes, mga amendments na hindi na dapat. Kung labas ito doon sa, halimbawa, hindi naman nagdi-disagree kung provision sa House, yung version ng House at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin yon. Pero nangyayari sa BICAM, pati yung pinakikialaman na. Ilan lang naman yun, hindi na yung plenaryo Yung pag-usapan sa plenary, buong buong House yun, buong Kongreso, buong Senado. Pagdating sa BICAM, mga 15 lang yun mga representatives. Pero nababago. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal opening ng BICAM. At napaubaya na, parang binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. At yung siguro kung iba yung mga kaalyado nila. At isa pang masamang naging practice, natapos na yung bicameral conference, na-ratify na, kasi pagkatapos ng ma-approve yung lahat yung bicameral conference committee na output, babalik yan sa both houses, ira-ratify yan sa floor, sa plenaryo, na pinapayagan ng lahat ng miyembro o majority na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enroll bill, papunta Malacanang. Minsan, meron pang ginagawa na enroll bill na ratify na, pagka na-print, binabago pa, yun talagang anomalous. Kasi hindi na po pwede. Pero ginagawa pa rin yun. At ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion, 29 plus billion na bago doon sa pag-enroll sa enroll bill. Hindi ko naman ma-confirm ito kasi hindi ko nakita mismo. Pero yung panahon namin, merong ginawang ganyan, yung panahon ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo noon, na may nakita kami billion pesos na binago doon sa enrolled bill. Yan ginawa ni Senate President, hindi, nung pinirmahan niya yung masisisi naman yung Senado na nagkakaroon ng reenactment budget dahil sa Senado. So, nung pinirmahan niya, nagyan niya ng qualification na ang pinipirmahan ko lamang yung niratify namin sa floor. Hindi kasama yung 75 billion na yan. At mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi may nasilip pa silang ibang halaga na hindi kasama doon sa na-ratify ng both houses. So, yun ang nangyayari yun ang naging kalakaran. Parang hindi na maayos yung pagpapatupad ng ating General Appropriations Act. Oo nga. Pagkatapos ng masusing budget deliberations,